Hey, good morning! Masayang bati sa akin ni Cassie paglabas niya ng kwarto. Akala ko mamayang hapon ka pa babangon? Asar ko dito. She is wearing my shirt dahil nasa hotel ang damit niya and wala namang kaso yon. Kaya lang, naalala ko tuloy si Denise. Nagugutom ako, nagre-reklamo na yung tiyan ko. Nakasimangot na sabi niya. Nag-order na ako ng food. Sabi ko naman dito, okay, I'll just get my phone. Baka tumatawag na si kuya sa akin. Paalam niya at saka siya nagpunta uli sa kwarto. Hindi naman nagtagal tumunog ang buzzer, so I thought baka yun na ang pagkain namin. Agad ko yung binuksan and I was so shocked when I saw Denise. She was still wearing her wedding dress and she was crying while Patrick was behind her. Gusto ko siyang yakapin dahil ramdam ko ang sakit sa puso niya, pero hindi ako makagalaw. Why is she crying on her wedding day? Did that stupid lawyer ditch her? Hey, hindi mo ba kami papapasukin? Tanong ni Patrick, kaya naman napakurap ako. Kasi? I was finding the right words to explain that Cassie is inside dahil baka ma-misinterpret nila when suddenly Cassie came out of the room habang hawak ang phone niya. Tristan, can I borrow your charger? Andiyan na ba yung food? Sunod-sunod na sabi niya, kaya napatingin agad ako sa mukha ni Denise. Sorry Tristan, wrong timing atang punta ko ngayon. She even looked at Cassie, who is still wearing my shirt, at alam ko nang tumatakbo sa isip niya. Patrick, let's go. Narinig ko sabi ni Denise, saka siya tumalikod sa akin. Bro, is that what you think? Pigil ko kay Patrick, but he just shrugged his shoulders. Kay Denise ka magpaliwanag bro? Sabi nito at saka tumalikod sa akin. Have you been reading my emails? Tanong niya pa sa akin. Hindi ako nakasagot kaya umalis na din si Patrick. Ano ba nangyayari? Denise POV. Nanginginig ang buong katawan ko habang naglalakad ako papunta sa altar. Jeric was smiling habang naghihintay sa akin. And God knows how much I want to erase that smile from his face. Be happy, Pumpkin. Papa loves you so much. My father whispered in my ear bago niya iabot ang kamay ko kay Jeric. Tumango na lang ako kay Papa bago ko siya niyakap. Niyakap ko din si Inay bago ko iharap ni Jeric sa altar kung saan andon ang pari na magkakasal sa amin. Jeric warned me habang bahagyang pinisil ang braso ko. Kaya naman tiningnan ko lang siya with hatred in my eyes. Paano hindi nakita ni Papa ang ganitong ugali ni Jeric? Samantala matagal na yung kilala. The wedding went on, pero wala doon ang atensyon ko kung hindi sa hudyat ni Kuya para hindi matuloy ang kasal. I was hoping na nagtagumpay ang mga tauhan niya at nailigtas si Hans bago pa matapos ang kasalang to. Halos mawalan na ako ng pag-asa dahil malapit na kami sa vows. Pero nagulat ako nang biglang bumalagta si Jeric sa harapan namin. Jacob! Malakas sa sigaw ni Papa dahil na din sa gulat sa pangyayari. Jacob, what's your problem? Asik ni Jeric sa kuya ko, saka siya tumayo at hinawakan na nasaktan na panga. I will never let you marry my sister, you bastard! Hinila ko ni kuya palayo kay Jeric at nandun naman si Patrick para alalayan ako. You've crossed the line, Jacob. You will pay for this! Jeric was foaming mad, pero hindi naman natinag si kuya. Will someone tell me what's going on? Nag-hysterical na sabi ni Granny at nandoon naman si Nay para alalayan siya. This jerk have been harassing Denise these past few days. Pagkukwento ni Kuya. He is forcing my sister to marry him in exchange for Hans' safety. What? Nakita ko ang pagkagulat sa mata ni Papa at ni Granny habang si Amber naman ay napatayo nang marinig ang pangalan ni Hans. Hans? Bakit? What did you do to my son? Sigaw niya at akmang susugurin si Jeric pero pinigilan siya ni Kuya. Amber, Hans is already safe. He is with my man. Sabi ni Kuya sa kapatid ko. Hayop ka! Walang hiya! Nagwawala na si Amber kaya naman nilapitan na to ni Damon at inilayo kay Jeric. How could you do this, Jeric? Malungkot na tanong ni Papa sa kanya. He obviously couldn't believe what he had just heard. I'm so disappointed in you. Uncle, I'm sorry.
I just love her so much. Jeric said. You never force love, Jeric? Nagkaroon na ako ng lakas ng loob na sumabat sa usapan nila. Sumanya si Jeric at napayakap ako kay Patrick na paligiran kami ng mga tauhan ni Jeric. Nakatutok ang baril nila sa amin. Denise will marry me now, or else everyone here will bat in your blood. Parang baliw na sigaw ni Jeric. You will never stand a chance. Sagot naman ni Patrick at mula sa kawalan ay nagsulputan naman ang mga tauhan nila na may mga baril din. May mga sniper sa itaas na bahagi ng simbahan kung saan nakapwesto ang mga choir. Hindi ko mapigilang mapahanga dahil pinaghandaan taga to ni Kuya at Patrick, pati na rin ang ibang mga kaibigan nila Tristan. Pumasok na din ang mga pulis para arestuhin ang lahat ng kasabwat ni Jeric. Sabi ni Patrick sa akin na ikukulong muna sila dito bago sila ipa-deport sa Milan para harapin ang kasong isasampa ni Kuya. You will pay for this, Fontanilla. Promise you this will be the start of war. Hiyaw ni Jeric habang hinihila siya palabas ng simbahan. Your parents already know about this, Jeric, and they are righteous people. I know they will not tolerate such acts. Sagot ni Kuya. Lumapit ako sa kanya saka ko siya niyakap. Grazie, Kuya. Napaiyak ako lalo nang halikan niya ang noo ko. I will never let anyone hurt my family. You know that. You are our princess. No one dares to touch you without passing through me. Tumango ako at muli akong niyakap. Lumapit na din si Granny at Papa sa akin. I'm sorry, Pangping. This is all my fault. Nakayokong sabi ni Papa, pero agad kong hinawakan ang kamay niya. I understand, Papa. You just want what's best for me. But that is definitely not Jeric. Montefalcon? Tanong niya sa akin, kaya agad akong tumango. He loves me, and I know that he will make me happy. Niyakap ako ni Papa. Then go for it, Pumpkin. Grazie, Papa. He is in the condo. Singit ni Patrick kaya kumabog ang dibdib ko. Nandito na siya? Tanong ko. Halos maiyak ako sa sobrang saya dahil sa wakas makikita ko na si Tristan. Tumango lang si Patrick kaya tumingin ako kay Kuya at kay Papa. Napabuntong hininga si Kuya na halatang hindi pa rin buo ang tiwala kay Tristan. I love him, Kuya. Sabi ko dito. Papa patted Kuya's shoulder kaya naman tumango na to. If that ash will break your heart, I swear, he won't see you again. Tinapik ni Patrick ang balikat ng kuya ko. I assure you, Tristan is a good man, just like me. And he loves your sister so much. Whatever, sabi pa ni Kuya, pero hinayaan naman niya akong hilahan palabas si Patrick sa simbahan para puntahan si Tristan. Baka magbago pa ng isip? Nakakatakot pa naman ang kuya mo. Natawa na lang ako sa sinabi niya. Kaya mag-ingat ka. Pati ikaw damay pag sinaktan ako ni Tristan. Biro ko dito. What? Hey, tumulong lang ako sa inyo. Bakit pati ako madadamay? Inis na sabi ni Patrick while he was driving. There was silence hanggang sa basagin ko to. How is she? Well, hindi pa kami nagkikita. But I think he's fine. Are you excited? He was obviously teasing me. Yes, Patrick. Sobra. I miss him so much. Naku, ihanda mo yung sarili mo. Malamang walang tulugan yan. Hinampas ko to sa braso, kaya natawa na lang siya. Medyo inabutan pa kami ng traffic kaya natagalan ang pagpunta namin sa condo ni Tristan. You want me to call him? Tanong niya sa akin, pero umiling ako. Don't. I want to surprise him. Well, he will be really surprised, lalo na't naka-wedding gown pa. Natatawa niyang sabi sa akin, but I don't care. Ang importante sa akin ngayon ay makita ko siya. After parking the car, ay agad kaming sumakay ng elevator. Hindi ko mapigilan ang kabog ng dibdib ko. Ano kayang unang sasabihin ko kay Tristan? Bumukas ang elevator, kaya naman agad na ako lumabas para puntahan ang unit ni Tristan. Kasunod ko naman agad si Patrick. Pinindot ko ang buzzer ng 2 beses at hindi ko mapigilang umiyak na bumukas ang pinto. Nakita ko ang pagagulat sa mukha ni Tristan. Hindi ba siya masaya na makita ako? Hey, hindi mo ba kami papapasukin? Tanong ni Patrick. Kasi I can feel that he is uneasy hanggang sa may narinig akong boses ng babae mula sa loob.
Tristan, can I borrow your charger? Andyan na ba yung food? Napatingin ako sa pinanggalingan ng boses at nakita ko kung gaano kaganda ang babae. And she is just wearing Tristan's shirt while walking barefoot inside his condo. Hindi naman nagsalita si Tristan, so I guess, alam ko nang ibig sabihin nito. Hindi na niya ako hinintay. Sorry Tristan, wrong timing atang punta ko ngayon. Sabi ko, pero nanatiling tikom ang bibig niya, kaya naman inaya ko niya si Patrick dahil konti na lang babagsak ng luha ko at ayaw ko makita niya pa yon. Sumakay agad ako ng elevator at sumunod naman si Patrick. Denise, I think may paliwanag naman ng lahat. Hintayin natin yun bago ka mag-isip ng kung ano-ano. He can explain kanina, but he didn't. But it's okay Patrick. Hindi talaga siguro kami magkapalad ni Tristan. Baka nakita na niyang babaeng para sa kanya. And sad to say, hindi na ako yun. Denise, don't say that. Alam mo kung gaano ka kamahal ni Tristan. Yes, alam ko yun. Pero nasaktan ko siya. At sapat na siguro yung sakit na yun para kalimutan niya yung mahal niya ako. Nauna na ako lumabas ng elevator. Saka ko pinara agad ang taxi na dumaan dahil gusto ko mag-isip at kahit tutol si Patrick ay wala siya magawa. Nagpahatid muna ako sa bahay at nagbihis. Saka ko kumuha ng ilang gamit ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero sa ngayon, I want to be left alone. Patrick kept calling me, kaya naman sinagot ko na to. Denise, if you want what best for all of us, wag mong sasabihin ang nakita natin sa kapatid ko. What about you? Nasaan ka ba? Tanong niya ulit at alam ko na nag-aalala siya. I will be fine Patrick, don't worry. I just need time alone. Thank you for everything. I will call you soon. Pinatay ko na ang phone ko at saka ko huminga na malalim. Ma'am, saan po tayo? Tanong ng driver kaya napaisip ako. Saan nga ba ako pupunta? Sa terminal po ng bus? Yun lang ang sinagot ko. Bahala na kung saan ako makarating. Ang importante, makalayo muna ako sa lahat. Tristan POV. Nandito ako ngayon sa opisina ko while waiting for Patrick. Pagkatapos kasi ng pagkikita namin ni Denise, ay umalis na ako agad ng kondo pagkatapos kong ihatid si Cassie sa hotel niya. I was shocked, kaya naman hindi ako nakapagsalita nang biglang dumating si Denise. Alam ko ang naglalaro sa isip niya the moment she saw Cassie, and I was so angry at myself dahil hindi ko man lang siya pinigilan na umalis siya. Nabato kasi ako? What was that? Galit na sabi ni Patrick habang papasok siya ng opisina ko. Kasunod niya pa ang 3 itlog na halatang inis din sa akin. Ano ba tagang nangyayari, Di Vera? Bakit kasama mo si Denise? Tanong ko sa kanya. You are not really reading my emails. I can see that Patrick is mad. Kaya lalo ko naguluhan kung bakit mas kampi pa siya kay Denise ngayon kaysa sa akin na kaibigan niya. Wala akong binasang kahit na ano, Di Vera. Isa pa kung tungkol naman yan kay Denise. Wala na akong pakaalam. Napatayo ako mula sa upuan at umikot sa harap na mesa. Sumandal ako doon with my hands on my pocket habang nakatingin sa kanila. Kaya naman pala naghanap na ng iba. Wala naman palang kaalam-alam. Tristan's voice is obviously mocking me. Oo nga Monty Falcon. Akala ko ba mahal na mahal mo si Denise? Bakit ang dali mo naman atang pinalitan? Sabat ni Jonas. Hey, teka nga. Bakit ba all of a sudden? Sa kanya kayo kampi. Ako yung niloko dito. Ako yung iniwan. Bakit sa akin kayo nagagalit? Napipiko na rin ako sa mga banat ng mga kaibigan ko. Kaya napilitan na ako magsalita. I think you should tell him the truth, Di Vera. Isa pa, wala naman tagang alam si Monty Falcon sa mga nangyayari. Medyo natuwa naman ako at mukhang kakampi ko si Darrell. Paano nga niya malalaman? Hindi nga niya binasa yung email ko. Palibhasa busy sa babae. Inis na sabi ni Patrick. Kaya nga paliwanag mo na ngayon, kaysa pinapahaba niyo pa yung kwento. Darrell said. Narinig ko ang paghinga na malalim ni Patrick, sa kanya ko tinawag para maupo sa tapat niya. Listen carefully, Monty Falcon. Denise never wanted to leave you or hurt you. Naipit lang siya sa kawalang hiyaan ni Jeric. My brows furrowed as I look at Patrick.
Bigla ko nakaramdam ng kaba at hindi maipaliwanag na takot. Galit na galit ako kay Denise the moment you went away after what happened at the party. Halos sakaling ko siya sa galit ko. Kung hindi lang ako pinigil ni Damon. Then suddenly may sinabi siya sa akin. So naisip ko na may mali talaga sa nangyayari. Dahil ako man sa sarili ko, hindi ko maisip na paghihiganti lang ang lahat para sa kanya. May pinagawa sa akin si Denise, which is to install a signal jammer sa office ko. The reason? Para makapag-usap kami. Dahil simula na ma-engage siya kay Jeric, pantay sarado ang kilos niya. What? Why? Naguguluhan pa rin ako sa kwento. Nung gabi ng party, Jeric harassed Denise at pinilit na tanggapin ang engagement nila. He used Hans, her nephew, para mapasunod siya. Nakita ko ang galit sa mata ni Patrick, and right there, and then nakaramdam ako ng panghihina. Hindi siya nagsusumbong bro, dahil nga gwardyado ang kilos niya. Even her phone was stopped, at dahil sa takot niya nasaktan ni Jeric ang pamangkin niya, napilitan si Denise. Mabuti na lang, mabilis din siya mag-isip, kaya nakalapit siya kay Patrick without them noticing it. Damon added, "That's the time na nakipagtulungan kami with his brother. Ako ang nagsabi ng lahat kay Jacob Fontanilla, since wala ko sa radar ni Jeric. Kaya naman nagawa naming mailigtas si Hans na walang kamalay-malay ang gagong Blanche na yon." I was relieved with Patrick's words. Mabuti na lang, at ligtas si Hans. The last time na nagpunta ka sa office niya, may mga nakamonitor niya sa kanya noon, kaya hindi niya masabi sa yung totoo. Plus the fact na may nakatutok sa yung sniper, kaya lalo siyang natakot. Jonah said, "Kaya naman napaluha ako." She protected you at all costs, bro. She loves you. Kaya naman na mahuli na si Jerry kanina sa kasal nila, ikaw agad ang pinuntahan niya. Doon ako tuluyang napahagulhol. Dapat hinabol mo siya, Monty Falcon. Alam ko namang napakikinggan ka niya basta ipaliwanag mo lang ang lahat. But you made her believe that you are already seeing someone else. Galit na naman ang tinig ni Patrick, and I understand that perfectly. Maaaring nasaktan ako ni Denise, at hindi ko kasalanan kung madalaman ako sa galit ko. Kasi wala naman akong alam sa nangyayari. Ang pagkakamali ko lang talaga ay hindi ko siya kinausap kanina. Hindi ako nagpaliwanag sa bagay na nakita niya. Where is she, De Vera? Please tell me kung nasaan siya. Hindi ko alam, Monty Falcon. Basta umalis siya at sinabing gusto muna niya mapag-isa. Sagot sa akin ni Patrick. Don't do this to me, De Vera. Please. Kailangan ko si Denise. Pagmamakaawa ko dito. I saw him his phone from his pocket, so I guess tatawagan niya si Denise. Naka-loudspeaker pa to, pero unattended na ang tawag. I need to find her. Iling ko sa kanila. Malapit na ako magwala, pero sino bang may mali? Hindi ba't ako naman? I will ask Jacob. Patrick dialed again, hanggang sa marinig ko na may kausap na to sa phone. Is that so? Yes, Jacob. Don't worry. I understand. Thank you. He sighed. Kaya alam ko na hindi magandang balitang maririnig ko. Hindi rin nila alam kung nasaan si Denise. Hindi nila matrack dahil binuto niya lahat ng connection niya sa mga Fontanilla. But she assured them that she is okay. Patrick said, "Kaya nang hina na naman ako, malamang galit sila sa'yo." Iling ni Jonah sa akin. Actually no, hindi binanggit ni Denise ang nakita niya sa kuya niya. Ayoko niya mapahamak knowing his brother. Well, hindi ko na lang alam kung ano naging excuse niya sa pag-alis niya. I felt tears rolling down my face, kaya lalo akong na-frustrate. Saan ko hahanapin si Denise? Babalik na naman ba kami sa taguan? Baka matulungan tayo ni Jeric, bro. I suggested then. He just nodded. Alam ko na tatawagan na lang to ni Patrick. I need to find her. Pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Kailangan ko siyang makita at kapag nangyari yon, I will never let her go. I busied myself with the project that I have here in Bella Dolcesa. Kahit wala si Denise, ay hindi naman naputol ang merger dahil itinalaga ng mga Fontanilla ang best friend ni Denise sa Rachel as their representative. Tuloy din ang project namin ni Cassie at nang malaman nga nang nangyari sa amin, ay sinisisi pa niyang sarili niya.
Hindi naman din niya kasalanan yon. And she said na handa siyang kausapin si Denise para maipaliwanag ang lahat. Hours, days and months have passed at ngayong 1 taon na, pero wala pa rin kaming balita sa kanya. Ilang beses ako nakiusap kay Jacob na sabihin sa akin kung nasaan si Denise, pero wala akong makuhang sagot sa kanya. Hindi ko alam kung tagang wala siyang alam o kung ayaw lang niyang sabihin sa akin, pero hindi ako susuko. Ang tagal ko naghintay noon at kakayanin ko pang maghintay ngayon. Nasa bar ako ngayon para libangin ang sarili ko. Mag-isa lang ako dahil busy si Patrick ngayon sa condominium project namin kasama ang babaeng kamukhang kamukha ni Blanca. Blanca is dead pero pinagpipilitan kasi ni Patrick na si Rhea Alonso yon at si Blanca iisa. Baliw na din sa pag-ibig. Mabuti pa sila Jonas at Damon. Nagsettle down na sila kasama mga babaeng mahal na mahal nila. Magkasunod lang halos ang naging kasal nila, kaya naman hindi ko maiwasang mainggit. Naputol ang pag-iisip ko nang mag-ring ang intercom. Na secretary said na nasa labas si Rachel at gusto akong makausap. Good morning, sir. She was smiling, kaya naman nginitian ko rin to. I hope may maganda ka ng balita sa akin, Rachel. Biro ko dito pero umiling ito. Ewan ko ba dyan sa kaibigan ko na yan? 1 taon na pero wala pa yatang balak bumalik. Natawa na lang ako sa sagot niya dahil katulad ko, nagbibilang lang din to ng gaano nakatagal na wala si Denise. Nga pala, may invitation tayo from the Fontanillas tomorrow. Get together lang daw since nandito sila sa Pilipinas to check the biz. Inabot niya sa akin ang invitation na nakapangalan sa akin. At sa 4 na itlog, kailan pa sila dumating? Tanong ko, dahil hindi ko nabalitaan ang pagdating nila. Kahapon po, sir. Hinanap ko nga agad ang nawawalang bruha, pero wala eh. Clueless din sila. Malungkot na sabi nito. Nasaktan ko talaga siya, Rachel. It's my fault. Grabe din siya. Ang dali sa kanya manisin mga tao nagmamahal sa kanya. Naiiyak na sabi ni Rachel. Mababaw talaga ang luha niya pagdating kay Denise. Sobrang miss na namin ng babaeng yun. Pupunta ka pa po ba? Tanong sa akin ni Rachel, and I really don't know what to say. Hindi ko pa alam. I asked the boys kung sinong pwede. Sagot ko dito. Alright, sir. See you na lang po. Labas na po ako. Paalam niya. Kung sasabihin nilang nandun si Denise, mabilis pa sa 4:00 pupunta ako. Mi amor, bumalik ka na. I miss you so much. Daing ng puso ko. Sana hindi niya pa ako kinakalimutan. Sana ako pa rin. Dahil ako, wala na akong mamahaling iba kundi si Denise lang. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.